11 years ago, isa lang yung property ko. So ngayon, I think I own around mga 11 properties, I think. Crazy. Ang ginamit kong technique is pyramiding. Inaano ko naman binablog ko yung mga binibili kong property or kung magkano ko sila nabenta, ganyan. Parang ngayon, umaabot na yung property na parang 40M, for example. Wealth is having really that peace of mind and then a certain contentment. And for me, the best definition of wealth is really having choice. Magtayo tayo ng subdivision sa Taytay. Sige, tulungan kita. So, gumawa kami. 6 months lang, sold out kami. Talaga? Grabe, oo. So ano naman yung siguro ang unhealthy financial siguro practice ng mga Pilipino that really makes life hard? Yung mindset natin na masama ang utang. Why do you think may mga iba, highly educated people, but they still struggle financially? Bakit? They don't teach life in school. We don't get to learn how life works or how we manage life. This is Money Masters, where true stories spark real change. Okay, mga kaipunaryos, our guest today is a respected educator, mentor, and a thought leader who has dedicated his career shaping the minds and sharing valuable insight. Alam mo, kilala siya sa expertise in terms of teaching, commitment to help people to grow personally and professionally. So, wag na natin patagalin. Let us welcome no other than Professor Richard Tadeus. Hi! Hello, hi Sir Chinky. Thank you for inviting me here. Yeah, we're excited to really learn a lot of things from you, from your experience and your wisdom. Welcome Yes. to the show. Actually, yung first experience ko in learning many things was from your books I've been an Wow. avid fan ever since bata ako. So, Naku, hindi ko lang alam kung matutuwa ako kasi sinabi niya nung bata pa daw siya. No, tell us about your journey, no? What inspired you to become an educator? okay, for me kasi, like, I've always been an education advocate, Sir Chinky. Kasi for me, it has opened so much opportunity Because galing ako sa middle class family, pero yung mom ko, single mom with 3 boys. So, medyo mahirap talaga for us makapag-aral. Though, ako nung high school, science high school ako. Pero, syempre, pag magka-college ka, di ba, gusto mo mga top schools. Pisay ka ba? Pero, Pisay? Hindi. Sa province na science high school. Sa Baguio. Pero, because nga, tatlo yung pinag-aaral na, we could only go to like normal schools. Pero, so I got a scholarship going here sa Manila. So, I was able to actually study in one of the most expensive schools for college. Ano yan, free? Through a scholarship. Partial scholarship, and then I had to work. I had to become a working student para ma-cover siya. So, ang nangyayari nun, nag-tutor ako ng mga classmates ko sa Enderan. So, because nag-tutor ako, doon nag-start na parang enjoyable naman to. Ang binabayad pa nga sa akin ng mga classmate ko ng Jollibee or vouchers sa mga restaurants nila. So yung food yan, parang food expense mo? Yes. Majority of the time, doon ako nagdi-depend or para lang din makakain sa mga restaurants na gusto ko. Yan. Ginagawa ko yung mga, hindi na magagawa yung mga assignment. Tinutulungan ko sila sa mga assignments nila. Tapos sabi ko, parang pala, pwede ka talaga magka-pera if you're knowledgeable enough. Yon. So parang it also created a good network for me because kilala nila ako as pambansang tutor ng mga classmates ko. Ilan taong ka nun? I think I was 16 years old. Amazing. Back then. Wala kasing senior high school nung time ko. So I left Baguio and then without knowing anyone here sa Manila, without really having close relatives, mag-isa lang ako dito. Boarding house? Yes. Parang kaya naman namin i-cover yung housing ko. Kaya naman i-cover ng mom ko yung housing ko. Kaya lang we were also trained na pagka-graduate mo, ito na yon, wala ka nang aasahan. So parang ganun yung training namin. So because nga scholar ako sa school, parang I had to make ways. And then I had the opportunity to actually become a parang exchange student abroad. No? And then so the school sent me sa US. No, so I was there for a year, but I also had to work part-time as a waiter sa restaurant. Sige, before the waiter, I don't want to miss the learning opportunity.
So, guys, if you're a student na nakikinig ngayon, na nangangailangan ka ng allowance, pwede mo gamitin yung existing knowledge and skills mo and monetize it. Yan ang ginawa ni Prof. Yes, diba? and until now, yun yung ginagawa ko sa Hindi kasi business yun nga ko. yung problema. Yung mindset kasi, pag nag-aaral, hindi, focus na kami sa aral. Yes. Mm-mm. So, they don't do a side thing to earn, di ba, to sustain yung pangangailangan. So, that's the reason why they're having a hard time, di ba? Yes. Pero ngayon, di ba, with technology, you can use, like for example, galing sa video editing, sa graphics, di ba? You can do some part-time work from home jobs. Yes. And talagang holding your passion eh. Hindi ako naniniwala na yung passion mo walang money. Totoo. Hindi ako yung person na do not follow your passion kasi walang pera dyan. Actually, if gagalingan mo talaga, Yeah. if you'll invest in yourself and really develop yourself to your full potential, you could really make money out of anything. So, let's go back right now. So, nagpunta ka ng Amerika, nag-waiter ka. Nag-waiter ako, tapos part-time, yes. Tapos parang sabi ko, parang okay yung kita. Siyempre, 70 years old, 80 years old ka. Per hour yun. Per hour, ang bayad sa waiter was $1.50. Pero yung tip, may araw na parang $300 ka. Kikitain mo sa tip. Wow. Tapos parang, syempre parang part-time student, part-time waiter ka, di ba? So parang, alam mo temporary lang yun, pero parang ayaw mo na umayo, ay, quit ko na lang kaya yung school. Mag-waiter na lang kaya ako buong buhay ko. para kasi at that time, nabibili mo na yung gusto mo eh. Parang nakakapagpadala ka pa. So, looking back, yun nga, what's the biggest lesson about money that you learned, that you wish you learned in advance? Or I wish na natutunan ko Oo. before. I guess it's the opportunity cost of every peso spend eh. So parang like pag gumastos ako ng piso, parang isipin ko na kung sa iba ko nilagay itong piso na to, pwede ba lumaki to? Kasi minsan ina-undervalue natin, piso lang naman yan. Magkano lang naman yan. And then being around wealthy people throughout the years, na-realize ko, hindi nila itatanong kung kung afford ko ba to. Ang itatanong nila is pag ginamit ko ba yung pera sa ibang bagay, kuwari ininvest ko yung pera sa Lalago ibang ba to? bagay, lalago ba to? Yun yung ganun sila magtanong eh. So, na-realize ko na every piso you spend, meron niyang opportunity cost. Kasi hindi mo yan nagamit for investment. Wow, Parang ganun. That's a very nice perspective, no? Na kaya nga, bago ka gumastos, mga kaipunaryo, isipin nyo muna, hindi yung magkano yung labas eh. Dapat yung magkano yung nawawala sa iyo dahil sa nilabas mong pera. At pangalawang perspective that really helped me when I was not earning that much, Prof, at saka mga kaipunaryo, iniisip ko, ilang oras kong pagtatrabahuhan to bago ko mabili. Yes. Yun din ang isang way of thinking ko. Kanyari, ang minimum wage mo, 800. 100 an hour ka sample. So, bibili ka ng, let's say, kape na 200. So, that's 2 hours of your work. Kanyari, iPhone naman, o let's say, yung mga phones, 70,000. Bibilangin mo ilang oras o ilang buwan. Ang dami nun. Kasi Di ba? magkano lang naman kinikita natin dito sa Pilipinas. Eh. So, that's how I think. Yun yung that's really amazing. And then second, add ko lang, Sir Chinky, yung I take savings because nung, I mean yung time is very important. Because nung nabasa ko yung book mo, I remember you saying na, di ba parang 70% we budget for our expenses, 20% at least pay yourself first, magtabi tayo 20%, and then 10% for tithing. Kaya lang nung nabasa ko yun, I do feel na, okay, baka medyo late na ako in life. Kasi, Ilan taon ka nun? 24. Kasi nakauwi na ako from US, syempre hindi na ako kumikita ng... kasi 1-year program lang yung sa US ko eh. Hindi na ako kumikita ganun. So sabi ko, kung baliktarin ko kaya, what if 70% yung ipunin ko tapos Wow. 30% yung Gastos. ko just to be able to cope up with the lost time, yung nawalang oras sa akin. Kasi 'di ba dun sa isa mong book parang sinasabi mo na okay yung compounding yung pera. Interest, So yeah. technically yung 1 peso mo, kikita yan ng 10 centavo, tapos kikita ng 1 centavo, tapos kikita na, pero may time value kasi na
Yeah. Importante eh. So, the earlier you start, the better talaga. Dahil feeling ko, late na ako nag-start, nilakihan ko yung Yeah. saving amount ngayon. So, binaliktad ko So, ngayon. ano naging resulta? Ngayon, hindi na ako ganun katipid as before nung 20s ako. Kasi syempre, parang I reap the rewards eh. Parang maaga ako nakapag really, like, kinda semi-retire. Yung parang nagagawa Wow. ko na yung gusto ko. Parang ganun. Permission lang to ask, how young are you right now? Right now, I'm 35 years old. Oh, 35. Yes. So that was around 11 years ago. That was around, 11, 12 years ago. So, Doon ako nag-start. bring us back. Don't tell me the figure, pero 11 years ago, ano yung asset mo ngayon? Ano yung parang yung in terms of may property ka na ba? 11 years ago, may property ka ba o wala? 11 years ago, isa lang yung property ko. Tapos naalala ko kasi nung parang 9,000 per month lang hulugan sa condo. May ganun pa nun. Tsaka maganda location na. Parang mga, ano pa nun, McKinley Hill. Ganun pa yung mga location dati. Yes. So, actually, lucky ako because mura pa noon. Oo, kasi mababa pa. Yes, mababa pa noon. And then, from one condo, na benta ko yon. Tapos, ang ginamit kong technique is pyramiding. Pyramiding is not a scam, ha? Dito kasi iba yung tunog. Pyramiding is a financial technique wherein yung kinita mo dun sa huling ininvest mo, gagamitin mo rin lahat para lumaki ng lumaki yung portfolio mo. So, ngayon, I think I own around mga 11 properties, I think. Crazy. Yes. In 11 years? Yes, throughout the year. So, may years na dumami yan nung pandemic talaga. Sige nga, turuan mo nga naman kami, just paano mo ginawa yun from 1 unit to 11 in 11 years? Yes. So, parang ang ginawa ko is really, strategy talaga siya. Like, parang unang-una, like, pag bumili ako nito, ano yung exit goal ko? Kasi yung iba, ang mindset nila sa real estate, diba? Bili ako, tapos kalimutan ko na. Hindi pwede yun. Kasi like, kung wala kang strategy o wala kang plano dun sa asset na binibili mo, hindi mo alam kung paano mo i-manage yung risk eh. So, sa akin, ang pinaka-strategy ko, leveraging. Yun ang paborito ko sa real estate. So, sa mga kaipunaryo natin, pag sinabi natin leveraging, ibig sabihin, hindi mo binabayaran ng cash yung property. Okay. So, imbis na babayaran ko ng cash, bibili na lang ako, hulugan. Multiple. So, ganun yung ginawa ko. So, nung nabenta ko yung in cash yung first property ko, syempre, cash ko nakuha. Pwede ako bumili ng in cash ulit na ibang property. Dagdag lang ako ng kote. Ang ginawa ko, kinompound ko. So, ilang properties ang binili mo next after nung may cash ka na? Isa lang din. Isa rin. Hulugan. Hulugan. Tapos, hulugan lang din. Okay. Tapos, para kuwari, once a year lang, biglang naging 2 per year. Tapos biglang naging 3 per year. Tapos merong time in 2016 or 2017, ang bilis ng bentahan ng property. Yung parang pag may... Yan yung peak eh. Yan yung peak. Pag may ibebenta ka ngayon, next month, may cash ka na. Para ka nag-withdraw sa bangko. Di ba? Illiquid. So, ang usually ibig sabihin, property. di pa fully paid kasi yung mga binabayaran mo, nabebenta mo. Hindi pa fully paid, yes. Pero nabebenta mo yes. na. Tapos yung yung kinita doon, syempre may kita ka, yun lang yung gagamitin mo. Tapos nung mga after 3 years, 4 years, nagbago ako ng strategy. Sabi ko, bili kaya ako ng mga pasalo na condo. Ibig yung mga sabihin, hindi kayang bayaran. Hindi la kaya bayaran, pero kunwari nabili nila 2011, 2016 na, parang ko kaya, bilhin ko pa rin sa presyo ng 2011. Parang ganon. So sila kasi kung magkano lang nila nabili, yun lang gusto nila makuha. Yan lang yung gusto nila makuha. So, ang ginawa ko, binibili ko, tapos, ibebenta ko ng mas mababa pa rin dun sa presyo ngayon. So, kunwari, nabili nila yung condo, 2.5 million, kunwari. Tapos, ang presyo ngayon, 5 million na yung condo. 4 million ko lang din ibebenta. So, Galing. pero may income pa rin ako. Oo. Mas mababa sa market, pero may income pa rin ako. So, ganun ko siya ginawa. Hanggang sa lumaki na ng lumaki, tapos nag-pandemic naman, lahat ng tao natatakot, di ba? Nung pandemic, ang daming promo, ang daming goodbye, ang daming promo. 40 ko ang goodbye. 40 ko yung mga parang mafo-foreclose na, yung mga Pero, syempre, Sir Chinky, throughout those years, inaral ko rin. Kasi parang, ang gusto ko talagang investment is real estate talaga. Kasi, milyon ata nalugi ko sa stock market eh. Usong-uso before pandemic eh. Tapos naalala ko yung mga stocks ko, ABS, sabi ko, hindi para sa akin to. So,
Pero hindi ibig sabihin na hindi ako marunong mag-invest. It's more of ano yung gumagana na asset Yeah. para sa akin. But before we go further, no, yung parang natutunan ko sa iyo, walang tama at maling investment. It depends on your capability and ability. Yes. Diba? Kung saan ka magaling, kung saan ka comfortable, doon ka dapat. Pero sir, kailangan nyo rin kasi i-hone yun eh. Like parang kuwari ako, because real estate ginagawa ko, gusto ko mag-masters ng real estate. Yeah. So parang, in a way, in-educate ko rin talaga yung sarili ko. Kaya nga, it's So, parang ganun it's na. finding your niche at the same time, kung doon ka magaling, galingan mo. Yes. Oo. Galingin. No? So, who influenced your thinking the most when it comes to, yun nga, what you're doing right now? Sino nag-influence sa'yo? Actually, Sir Chiki, walang specific person eh. It's really collective wisdom of people na nakilala ko. Kasi wala akong masyadong friends. Nung 20s ako, hindi ako nakikipagkaibigan. Mababa yung social skills ko. Wala akong mga kaibigan na kaedad ko. Kasi usually mga kaibigan ko, almost twice my age. Sumasama ako lagi sa kanila. Pagka meron silang business meeting, makikiusap ako ng, pwede bang makinig lang ako? Pwede bang, sumama lang ako, sir? Nakikiusap talaga ako sa kanila nun. Tapos parang, gusto ko lang silang, nakikita or binibisita sa mga opisina nila, yung mga kakilala kong business owner. Most of them nakilala ko sa church, Victory. Yes, before. So parang yung mga sinasama nila ako sa mga small groups, sa mga So sila talaga yung parang nag-mentor sa akin. Kasi yung mga ka-age ko nun parang pumaparty pa, umiinom, nung 20s. Ako talaga nun, parang feeling ko, gusto ko talaga mag-build ng empire. Gusto ko talaga mag-build ng negosyo. Ganun pa ka-idealistic. So, it pays to start time small. Start young and start small, right? Yes. Pero syempre, may rin yan. Pros and cons din yan. Sige, ano yung pros and cons? Well, yung pro mo, 20s ka pa lang, maganda na yung wisdom mo, maganda na yung knowledge mo, and you don't really have to create the same mistake na nagawa ng mga taong to. Kasi like, natuto ka na sa mistake nila eh. Which is very important. In your case, sino yung nag-guide at nag-mentor talaga? Well, marami talaga akong fina-follow. Pero nakakusap ko dati si Sir Rex Mendoza. Yan, si So, Rex. sobrang big fan niya din ako. Tapos very accommodating siya. Yeah. Anytime na may question ako, kahit hindi niya ako kilala, sinasagot niya. At saka Kaya hindi, everytime magaling nasa yan sa real estate talaga. Yun ang Magaling background siya niya. both sa real estate and sa insurance, I think, sa investment. Nag-mentor din sa akin yung mga kakilala ko sa church na business owners. Baka ayaw nila pa-mention. Pero lang. marami na. And then, naging business partner ko rin sila Sir Tomanitan. So, Ferncy. Yan, naging business partner. So, parang natuto rin ako sa kanila kung paano, what is your mindset about money, what is your... So, do you agree also with the statement, you're an average of the 4 people that you often associate with? I believe in that statement talaga. Pero I also believe in a statement na if you are smartest person in the room, then you are With the wrong crowd? with the wrong crowd. Yeah. Or in a wrong place. Kasi wala ka nang matututunan eh. Dapat give and take, no? And because of that, lumaki ako na feeling ko, kung iinom tayo, kailangan may makuha ako dito. Kailangan may mapulot ako dito. Hindi pwede yung inom lang na hindi productive. Totoo. Either ikwento mo sa akin yung negosyo mo habang nag-iinuman tayo. Ikwento mo sa akin kung paano ka na-scam habang nag-iinuman tayo. Lahat gusto kong malaman. Parang Ito. ganun. Alam mo, kaya nga ako, I always challenge people. Sinabi ko, if you're only going to be given one question to ask a person that you really follow and emulate, what question will it be? In your case, anong question na tatanungin mo? It's always like yung biggest na pagsisisi mo sa buhay. Alam mo, that's a very smart question. Kaya nga parating natatanong, yung parang, kasi ko often, yung question na tinatanong, like for example, given the chance na makausap mo si Henry C., pag tinanong mo, uy, ano magandang negosyo? Paano kayo maman? Alam mo, sagot sa'yo, tayo ka ng mall. Possible ba? Yun nga, it worked for him, but it will not work for, alam mo, ang magandang tanong, anong isang malaking pinagsisihan mo at pagkakamali na gawa mo sa buhay? Yes. That is a billion peso question. Kasi I'm sure yung kausap mo made bad decision in the past. Since you are an educator and a professor, you love really teaching, do you believe the Philippine educational system right now is preparing students for really the financial realities? Why or why not? I think our educational system could be improved talaga.
kulang talaga siya ng financial preparation because school teaches us to be good employees. And there's nothing wrong with that. Tinuturuan tayo ng school how to make a living after graduation. Pero hindi talaga tinuturo sa atin how to manage life. Makikita nyo, Sir Chinky, sa mga first world countries or medyo advanced na countries, bata pa lang sila, tinuturuan na sila paano gumamit ng credit card, tinuturuan na sila paano i-understand ang interest. Sa atin, tinuturo rin naman, naalala ko nung math nung grade 5, merong formula nung triangle, yung may rate, interest. Pero hindi tinuro kung paano i-apply. So parang theoretical lang siya, problem solving lang siya. Yes, marunong tayo mag-compute, pero paano natin to gagamitin? At saka yung sa totoong financial buhay? impact, no, hindi natin alam. Yung financial impact, hindi rin talaga natin alam. So, I really think na it could be improved pa. Malayo pa. Pero, pwede naman. Kasi ngayon, marami ng batang curious talaga eh. As talagang nakikita ko yung mga bata, allowance pa lang, ini-invest na eh. May mga ganun ngayon eh. Pero in case in point, no, yung very, very, talaga, interesting yung sinabi mo. Kasi yung normal psyche ng mga nakakausap ko, kunyari may, di ba yung monthly amortization ng sasakyan, di ba? Ang tinitignan lang nila kung magkano yung monthly nila. Afford ko. Yes. Hindi niya binibilang kung ano yung interest, kung ano yung financial impact, ano yung magiging repercussion sa kanila kung hindi nila mabayaran yun. Yun yung parang I think yun yung parang yung application, yun ba yung sinasabi mo ang medyo kulang? Yes, pero I also understand kasi na sa Pilipinas, majority paycheck to paycheck tayo eh. So, basta cash siya sa monthly natin, pwede natin bayaran, pwede Okay natin bilhin para cash siya sa natin. Kasi actually, yun yung gusto ng mga bangko, mangutang tayo. And para kumita yung bangko, hindi tayo makabayad ng interest. Kasi ganun yung business model eh, di ba? So, yun yung mga paniniwala natin. Pero tama, Sir Chinky, dapat talaga alam natin i-realize kung magkano yung total interest na babayaran natin. Pero more than that is really yung risk ng bawat financial decision na ginagawa natin, no? Whether, for example, mas okay ba sa akin umupa ng bahay or mas okay ba sa akin bumili ng bahay. Yeah. Parang ganyan. Sige, educate us on that part. Sige, kung may isang taong nakikinig at nanonood ngayon, kasi ang mindset, ba't ako mangungupa? Hindi naman akin, sinasayang ko na yung pera. Bubili na lang ako. So, yan ang parating mindset. So, ano yung tama? Medyo technical Sir Chinky. Pero para pasimplihin lang natin kasi. Pag tinatanong ako, mas maganda ba umupa or mas maganda ba umano? Sabi ko, depende talaga sa lifestyle nyo. May mga tao talaga na for renting talaga sila. And yung rental market kasi, pwedeng hindi pa, for short term lang. Kuwari, wala ka pang pamilya. So, pwede ka muna sa studio bedroom unit. Pero kung alam mo na magpapamilya ka in the future, gusto mo ng ilang anak, kahit hindi ka pa kasal, simulan mo na maghulog habang mababa pa yan, habang afford mo pa yan. Pag pag alam mo naman na ang balak mo sa abroad ka talaga or dalhin yung pamilya mo sa abroad, baka mas maganda na temporarily magrenta ka na lang. Kasi hindi natin pwede sabihin na lahat tayo bumili or lahat tayo magrenta kasi hindi magbabalance yung market yung economic market natin eh. Sa ganun nasisira yung kasi kunyari kung lahat bumili, 'di ba? Wala nang uupa. Oo. Oo, 'di ba? Yung mga iba bumili for investment. Pag lahat naman umuupa, 'di ba? Wala namang bumibili, 'di ba? Na wala nag-own. Yes. Magkakaroon din ng ng shortage. Yes. So wala tayong tinatawag nating equilibrium. Yeah. Yung balance. Yes. So, if you could add right now, as a professor and teacher right now, because of so many changes, if you can add one mandatory subject in every school, what would it be and why? Definitely, financial literacy with life management. Yung practical, no? Yung practical talaga. Kasi, minsan, may mga nakikita ko na may electives na ng financial management pero it's very technical. Yung parang, okay, marunong lang kayo mag-compute ng total interest, marunong kayong yung mga technical things na inaaral sa Pero yung life management kasi, talaga like regardless sa kinikita mo, ganito yung ipon na pwede mo magawa or kung ganito yung kinikita mo, ito yung mga bagay na pwede mo i-invest. Akala kasi ng mga tao, pag sabing investment, malaking amount ng pera.
Pero actually, maraming mga paraan kasi na as long as nagtatabi ka, kahit ano yan, kahit konti-konti lang yan, pakonti-konti lang yan, eventually, lalaki yan ng lalaki. Kasi ang investing kasi, Sir Chinky, compounding yan eh. So, ibig sabihin, as long as you do the discipline, parang ano yan, isang araw, marirealize mo na, ang laki na pala nung ipon na nakukuha mo. Can you educate us on the part na on your personal, 'di ba? Nag-invest ka Yes. on a certain fund na ito lang amount, ngayon magkano na? Meron ka bang Balik ako sa real estate, Sir Chick. Kasi never ko na-imagine na maa-afford ko yung mga na-afford kong real estate ngayon eh. Kung fina-follow nila ako dati, alam naman nila, inaano ko naman binablog ko yung mga binibili kong property, or kung magkano ko sila nabenta, ganyan. Parang ngayon, umaabot na yung property na parang 40M, for example, through leverage. Pero dati 2 million lang yung property na kaya ko bilhin noon. Hulugan pa. Ngayon hindi naman fully paid yan. Oo. Good debt pa rin naman yon. Pero Oo. at least yung sa portfolio ko, malaki siya. Kasi ginawa ko lang siya, pakonti-konti, hanggang lumaki na siya ng lumaki. Pero sabi rin ng mga mentors ko before, sige lang, gawin mo lang yan ng gawin hanggang sa hindi mo na mabilang yung pera. Laging, yun yung common na sinasabi ng mga mentors ko eh. Nung una, kami, nagpaparenta lang kami ng isa, tapos biglang ngayon, building na yung pinaparenta nila. Wow. Laging ganun, sir. Kahit sino tanungin ko, ano po talaga, like, start from small, baby steps, and then with discipline, nagko-compound talaga siya. Pero would you agree sa lahat ng mga nakausap mong successful, majority of them made money from real estate, no? Most of Di ba? them, yes. Kasi yun yung parang pattern na nakikita ko eh. Nag-umpisa, wala. Tapos nagnegosyo. Nung nagnegosyo, nagtayo ulit ng multiple na negosyo. Pero pagkatapos nun, karamihan sa kanila nag-property. Ganito na kasimple. Ganito na lang, isipin nyo. Correct me if I'm wrong. Ikaw yung professor dito. Name me one billionaire in the Philippines na wala sa real estate business. Tama. 'Di ba? From Ayala, the Seas, the Tan, the Gokong Ways, even MVP. 'Di ba? Nasa real estate business sila eh. Pero ang na-realize ko rin kasi, kailangan kasi siya eh, parang ecosystem siya ng negosyo nila. Oh, exactly. It Diba? supports one another. It supports one another. So, nasa construction din sila, nasa bangko rin sila, sa kanila rin yung interest. Oo, sa kanila, 'di ba? Gumawa sila ng entire ecosystem. Yung groceries talaga nila, sa kanila rin nagre-renta. At bakit sila nagtayo ng condo to create supply also for footwork for the mall? Yes, di ba? 'Di ba? Yun na. Meron nga ako yung isang mentor ko, parang ano siya, di ba? Nasa medyo multi-level marketing. Sabi niya, magtayo tayo ng subdivision sa Taytay kasi yung Bakit? mga milyonaryo namin, doon sila bibili. Tama, gawin nila village. So, gawin namin village. Syempre ako, as consultant, sige, tulungan kita. So, gumawa kami. 6 months lang, sold out kami. Talaga? Grabe, oo. Malakas dito sa Talaga? Rizal. 6 months lang sold out kami kasi parang Sino yun ang market cosmo niya? ko. Yung mga nagmo-multi-level, gano'n? Syempre, 'di ba doon mentor. So para pag sinabi, "Oy, bili ka dito." Bibili dito. Ayan. Tapos may bahay na. So ganun yung ginawa na parang pero maano rin kasi mabenta rin talaga ang bahay at lupa na medyo malapit sa Metro Manila. Kaya mabilis din talaga siya. So my question next is, why do you think may mga iba, highly educated people, but they still struggle financially? Bakit? Kasi again, balik lang din ako sa answer ko kanina na they don't teach life in school. Parang we don't get to learn how life works or how we manage life eh. Unlike sa school, tinuturo mo na parang, marami akong estudyante na lawyers, na mga engineers, CPAs, ganyan, sa postgrad. Pero, tong mga to, parang nahihirapan pa rin sila sa concepts sa application kasi mga subjects ko po, finance, economics, ganyan, na-challenge pa rin sila sa idea because they're very, very good, they're very, very smart, pero ang alam lang nila is yung profession nila. Like, they're experts dun sa forte nila, dun sa pinag-aralan nila, isa sila sa pinakamagagaling. Pero outside of it, parang ang dami pa nilang kailangan matutunan na parang, minsan kasi, like, marami akong kliyente, for example, doctors, ganyan. Sabi sa akin nung isang doctor na parang, nung natuto siya mag-real estate, parang, sabi ko, Doc, ba't ngayon lang kayo bumibili? Ang tagal nyo na sa industry. Sabi niya, busy kasi kami sa ospital. Wala kaming time mag-aral ng ibang bagay. Tama. Sabi niya, na parang 24/7 nasa ospital lang kami. So, hindi namin alam itong mga to. Naniniwala kami na,
okay, yayaman kami sa mga sweldo namin. Parang ganun yung sabi niya sa akin. Grabe, no? Alam mo, guys, this is what I've realized in this conversation. I don't napaki-comment na lang sa comment section. It's not how much you know, it's how much you apply. It's not about the information, it's about all application, eh. Kahit na alam mo yung konsepto, pero pag hindi mo na bibring yan sa real life, wala. So, right now, ano naman relationship between education and wealth? Marami, syempre. Education kasi, it's a tool for you to make money. Tama. Kasi nga, tinuturuan tayo kung paano maging good employees or how to earn an actual living. Wealth, when we say wealth kasi, it's really, wealth doesn't mean you have a lot of money, eh. For me, wealth is having really that peace of mind and then a certain contentment. And for me, the best definition of wealth is really having that, choice. You know, yung parang a choice to say no para align pa rin yung principles mo. Kasi minsan, like, as a businessman, may mga decisions ka talaga kailangan gawin. Bayaran ko ba tong tax? Iko-corrupt lang din naman to. Alam mo yung gano'n, Sir Chikis. Pero parang, if you're wealthy enough, then you have the opportunity and you have the power to say no to certain things. Whether it's an ethical business deal or, yun nga, like, avoiding taxes or all these things. Parang ganun yung definition ko ng wealth, eh. Yeah. I think yung definition mo is wealth is very similar to mine. It's the freedom of choice. Yes, the freedom of choice. Yes. Yeah, the freedom of choice, where you want to eat, where you want to live, who you want to work with, di ba? Yes. Prof, what financial skills do you believe every young Filipino should learn before they graduate? I think ang pinaka-importante talaga is budgeting. Pa rin talaga. Kasi walang use na marunong ka mag-invest kung hindi ka marunong mag-budget, eh. Or even, for example, being able to avoid utang. Kasi yung iba kasi may utang pero nag-i-invest, which is okay lang naman. Kaya lang minsan kasi mas mataas pa yung interest ng utang mo kaysa sa kinikita mo sa investing, eh. So, I think budgeting. And then, pag estudyante ka, start with your allowance. Dapat talaga, sa atin, sa mga bata kasi tabu pag-usapan yung money. Ako hindi rin ako lumaki sa family na transparent pag usapang money. So, talagang siya, parang ang pera sa amin dati, tipirin mo to, ito yung allowance mo. Basta cash siya, okay na siya. Ganyan. Basta nabibili mo ng pagkain. Pero hindi siya sabi sa akin na dapat ito may sukli ito. And maraming ways kasi para gawin yun, eh. Kunwari, yung bata, kahit sa bahay matututunan mo to, eh. Kunwari yung bata, naglinis ng bahay, o bigyan mo ng pera. Tapos yung pera, dapat i-invest niya to or like, palaki or yung parent pwede i-match yung ipon para ganun. Pag hindi mo to ginalaw ng isang buwan, ima-match ko to. Para kung binigyan kita 100, wag mo to galawin ng isang buwan, bibigyan kita ng 50 pesos. Parang gano'n. Yeah. Kahit sa bahay, matututunan mo yung mga ganyan. Actually, we wrote a book, yung Raising Up Money-Wise Kids, me and my eldest daughter. And then, yun nga, I taught about mga money principles. And then, one money principle nga na mention mo, we teach them how to become responsible, save. And ang ginagawa namin, at the end of the year, kung ano na save nila, tinatapatan na. Yes. Ang laki naman ng interest, 100%. Hindi, kesa, di ba, may mga iba kasi binibigay na lang. And then number 2, again, ito lang nga, since na-mention mo na yun, iba-iba tayong mga magulang. We don't give allowance to our kids, Prof. Really? What we do, we provide for, syempre, food, lahat, education. But if they want physical money, they have to work. We give them chores. Kunyari, like for example, naglinis siya ng pinggan, walang bayad yung kumain siya, eh. Naayos niya yung kwarto niya, walang bayad yung natulog ka, eh. Pero yung outside, like for example, yung paglinis ng sasakyan, hindi naman nila work yun. Yes. Kunyari, maglinis sila ng sasakyan, they get paid. So parang we're equating yung compensation with hard work. Yes. Kasi nanggaling kami, I'm sure ikaw nanggaling ka rin sa wala. Diba? We know the value of money. So, right now, let's switch again to another interesting topic. The only thing that is permanent in this world is what? Change. So, how right now is the educational system being challenged by technology and specifically yung AI? Paano? Sobrang challenging. Kasi yung educational system nga natin, dahil nga theoretical yung approach natin, mostly answerable by AI na to. So, ako personally as a prof, hindi na ako nagbibigay ng assignment.
Kasi parang i-AI lang tapos isa-submit back sa akin. Tapos parang hindi rin nakakatalino magbasa ng AI-generated answers eh. So parang ako sinayang ko lang din yung oras ko. So sabi ko, wag na lang tayo mag-assignment kung ganito din lang. Pero syempre, hindi mo rin pwede i-stop yung students from using this because it's becoming a tool eh. It's a matter of how you use it correctly. So, ngayon, iba na rin talaga yung way of teaching namin. Talagang ngayon, ang mga exams namin is ano yung AI prompt na gagamitin mo para makuha tong sagot na to. Or parang yung mga case studies namin, talagang oral na siya. So, para oral recitation Hindi mo na pwede dayain yun Hindi mo na pwede dayain yun eh. Hindi mo na pwedeng AI yun eh. So ngayon, dati 10% lang ang recitation. Ngayon, 40% na yung grade sa recitation ngayon. Si AI, hindi pa siya 100% perfect. Pero I do believe na eventually, magiging 100% perfect siya. Kasi ang bilis niya tumalino. Na pati kami, hindi namin ma-cope up yung galing niya. Na parang, kuwari, last year, hindi pa marunong mag-graphics. Ngayon, Si AI, ngayon, ang linis na ng graphics niya. Grabe. And because of that, nakakatakot. Nakakatakot talaga siya, no? And hindi rin talaga natin pwede pigilan yung mga students gamito kasi it's going to be part of our life, eh, Yeah. 'di ba? So the only way na para hindi tayo ma-replace is to really work with the AI. So, yun nga, what skills right now should students learn so that they can stay relevant when they go out into the real world? Yes. Pinaka-importante talaga is critical thinking, eh. Dapat alam mo kung tama yung AI or mali yung AI because maraming naniniwala na pag binigay sa yung answer, ito yon kasi galing sa AI, no? Or minsan, pero kung ako kasi as someone na nag-aaral ng artificial intelligence din and educating myself, hindi yan nakukuha sa first prompt, Sir Chiki. Talagang kailangan mo ulit-ulitin. Siguro, kailangan mo rin siya i-develop eh. Hanggang it's a learning machine. So, by the time na makuha niya yung answer, siguro mga 10 times na kayo nagbalikan ng tanong. Kasi most of the time, china-challenge ko din siya eh. And Kasi agree siya na agree. agree siya na agree. And ako, majority of my exam, ginagawa ko talagang AI proof. Pag nasasagot ni AI yung exam ko, pinapalitan ko. Ginagawa ko ng something na medyo confusing siya, na parang makukuha mo lang yon if prinump mo siya ng ilang beses. Pero kung sa first answer lang, magdi-depend ka, wala talaga. So I think critical thinking is very important. Dapat alam mo yung judgment mo kung tama yung binigay sa yung sagot or hindi. So, what do you think our career and opportunities will significantly grow in the next 10 years para makapag-prepare yung mga nanonood sa atin? I think there are 3 major industries no that I feel would be growing. First, of course, is digital media na industry. Very yung paggawa ng content, of course, really putting yourself out there, being able to educate people and providing valuable content like you, Sir Chinky, di ba? Tapos second is by the way, Sir Chinky, talagang na-amaze ako sa like the way you do things kasi nakaka-adapt kayo sa kasi dati sa traditional ko lang kayo nababasa sa newspaper, sa books, wala pa kayong content before. And then nung lumabas, 'di ba, parang laging you're always being able to adapt, no? Which is and then digital media. Second is renewable energy. Ay, oo. ESGs, mga ganyan, ESG consultants, especially solar Yeah. panels, mga yan. Ang laking bagay niyan kasi people now mas mahilig sila sa sustainable things, no? They care for the environment. Even businesses, like parang they don't want to transact with you. Ayaw kanila maka-transaction kung meron kang ginagawang unethical or hindi harm sa environment. Yan. So, sobrang laking industry nito and hindi pa ganun ka-saturated yung professionals na nagwo-work sa renewable energy. And then, data analytics. Tama. Talaga. Grabe, data analyst. Kasi ultimately right now, kailangan marunong basahin at i-interpret eh. Yes. Di ba yung parang lalo na sa marketing? Hindi yung, ba't di bumibenta kasi hindi maganda post eh. Hindi dapat binabasa, ilan nag-click, ilan yung Watch time. Yes. Yes. Tapos mai-interpret in a very humanistic way Yes. to improve. So, siguro, how should parents, kasi I'm sure may mga parents ngayon, di ba, na nakikinig at nandun, how should parents prepare their children for this future? For me, Sir Chinky, really to allow them to do
kung saan sila passionate. Kasi sometimes yung ibang parents sila yung nagdidictate ng course sa mga anak lang. May mga students ako na nakausap, bakit ganito yung course nyo? Either, ito lang po kasi yung available para makapasok kami, or ito lang kasi yung, ito yung sabi ng parents ko, kailangan daw may board exam, pero parang ako like, gusto mo ba to? Tapos parang makikita mo talaga na dahil napilitan lang sila, nagsa-struggle talaga sila sa school. Parang nahihirapan talaga sila. I really do think na let your children follow the passion. Kasi if they would really hone their capabilities and really invest in themselves, talagang you can make money anything out of it. Wow. Transition na naman tayo sa next. Grabe in terms of culture natin bilang mga Pilipino. Sa palagay mo, yung mga Pilipino, ano yung kalakasan nila pagdating sa, strengths nila pagdating sa pera? We can hindi naman live within our means kasi marami rin namang magastos. But I do think that we can survive with whatever amount given to us. Parang sanay tayo sa hirap, 'di ba? Ganun Resilient, no? Resilient. Pero sometimes it also becomes a disadvantage kasi nagiging complacent tayo na okay na yung ganito. Basta makontento tayo. Parang ganyan. Totoo. So, parang minsan okay na din na ito yung binibigay ng gobyerno sa atin. Sige, tanggap na lang tayo. At least may support. Yung kuwari, mabigyan lang tayo ng bigas ng pwede na yun sa atin. Ganyan. Pero wala tayong mga healthcare, wala tayong free education, wala tayong So, I guess, magaling tayo maging resilient or magaling tayo mag-survive with what we have and resourceful tayo as a nation. Pero minsan nasosobrahan. Yeah, you especially being exposed, 'di ba, yung you travel a lot right now. Yan, tapos masyashock ka, 'di ba, yung libre pala edukasyon sa iba. Libre yung gamutan. Sobra. Sa atin ng layo. So ano naman yung siguro ang unhealthy financial siguro practice ng mga Pilipino that really makes life hard? Hindi mag-agree sa akin yung mga viewers mo dito, Sir Chinky. Sige. Pero I do feel na yung mindset natin na masama ang utang. Kasi like, marami akong kilala, 40 years old na walang credit card, but they are successful in life. Na parang IT professional sila, or kasi pinalaki silang takot sa utang pinalaki sila masama sa utang. Hindi marunong gumamit ng bangko. Wala po kasi masama magbayad ng interest as long as yung kinikita mo mas malaki dun sa interest, ganyan. Basta nasa mindset nila kagad na Utang hindi ka ay pwede masama. mangutang or utang to, baka hindi mo mabayaran, masisira yung buhay mo. Parang maraming akong kilalang ganun na it's not a correct mindset kasi we really have to leverage kung anong meron tayong mga resources para gumaan yung buhay natin. Kasi ito, kung gamitin natin ng tama itong mga to, mas makakatulong to sa atin Money works in certain ways. You need money to make money So, gagamitin mo lang din yung pera na inutang mo to be able to really leverage on it, 'di ba? Pero minsan kasi mali yung pagkaka-interpret ng mga tao doon, kaya hindi na sila nakakabayad ng utang. So, kung ako sa kanila, dapat aralin pa nila kung paano gumagana yung mga bangko, kung paano gumagana yung mga interest. Kasi sobrang interesting talaga nung topic na to. For me, more than kahit mag-work ka ng mag-work habang buhay, kung hindi mo alam paganahin yung pera. Yeah, yung utang at saka yung good debt for your advantage. Yes. Kasi ako napalaki ko yung portfolios ko, yung kung anong meron ako, everything with it by leveraging talaga. Yung hindi ka pa bayad, lumalaki na yung assets. How do you think can families break the cycle of financial hardship here in the Philippines so that they can create yung makaluwag-luwag lang, yung maka-LL lang, yung parang, yung sana ipamana, hindi yung utang at kahirapan. Ang maipamana naman kasaganahan at syempre naman kalayaan. Ano kailangan gawin? I think it's really changing the mindset na dahil kuwari wala tayong masyadong pera or hindi tayo mayaman, hindi tayo makakaipon or hindi natin kaya ilagay yung pera natin kung saan pwede siya lumaki, parang ganyan. So I think ang dito, kailangan nila ma-realize na yung isang decision mo or yung isang habit mo, hindi ka papayamanin yan. Parang gano'n na. Making the decision tomorrow na, okay, pag napanood nyo to, sige, simula bukas, mag-iipon na ako para yumaman ako. Hindi siya gano'n. Hindi siya magic 'di ba? Pero at least, you start moving forward.
parang nasimulan mo na and yung bawat pera na nilalagay mo doon or bawat ipon na nagagawa mo, it changes your future eh. Parang may nabibili ka para sa future mo. So again, kailangan simulan nyo lang pero don't expect na it will drastically change your life kagad. Pero at least yung forming a discipline ba, na kahit ito lang yung pera ko, mag-iipon ako, magtatabi ako. Lahat tayo meron tayong personal philosophy. So, for me, define financial freedom according to Prof. Richard. For me kasi, financial freedom, meron talaga akong definition na very simple lang. Ano nga? Ito yung literal sa akin, na feeling ko, na-achieve ko na siya nung nakakakain na ako kung saan ko gusto. Yeah. Kasi yun lang talaga definition ko. That Yeah. simple. Na parang hindi ako, titingin sa menu or Hindi, di ka pero titingin ako sa presyo. Ay, hindi ako Hindi. titingin ako sa menu, syempre. Hindi ako titingin sa price. Oo. Pero, para sa akin kasi, as long as napupunta ako na yung gusto ko, nakakain ko na yung gusto ko, that is financial freedom for me. Pero, ang goal kasi is to be wealthy nga. Kung saan, you have the option to spend Tuesday morning by the beach, pero kumikita ka ng money through passive income. So, sa akin, as simple as that eh. Kasi sa akin, and being contented then with your life. Kasi sa akin, yun lang yung contentment ko eh. Hindi ako mahilig sa searching key sa luxury. Hindi ako mahilig bumili ng mamahaling watch. Pareho tayo. Hindi. Pero yung mga iba, yun yung passion nila eh. Which is okay Wala lang namang din masama. naman. Afford Wala mo namang naman masama. Oo. Sa akin kasi parang ang gusto ko is, sabi ko nga, merong question sa threads nung isang araw. Sabi niya, kung marami kayong pera and money is not issue, anong gusto nyo gawin? Sabi ko, gusto ko mag-enroll sa iba't ibang universities around the world. Kasi mahal lang education eh. Hindi naman, so parang ako, hindi ako maluho as a person. Pero, gusto ko, lagi ako nag-aaral, lagi ako nag-enjoy. Ganun ako ka-passionate eh. Alam mo, yun yung sagot mo. Ako, kung yun ang tatanungin sa akin, gusto kong mamigay ng pera sa mga taong deserving at galit sa hirap. Yun, that's what I want. Not only teach, but also to empower. Yes, empower. Oo, empower entrepreneurs or yung mga gustong, di ba, wala lang talagang resource, di ba? Yung parang give a man a fish, they live for a day. But if you teach a man how to fish, they live for a lifetime. Actually, Sir Chigi, kailangan kasi yung government din natin magkaroon ng mga programs na ganyan eh. Alam mo yun, yung talagang would support entrepreneurship. Oo. Kasi sa ibang bansa talagang sila regulated, well support. Kung kailangan mo ng puhunan, yung government bibigyan ka ng puhunan for this as long as pasado yung business plan mo. Dito kailangan mo pa talaga maghanap. Talaga. Totoo. So, one financial principle that we can follow on your end na nag-work sa'yo. Talaga sa akin, use the money to make money talaga. Yeah. Okay. So, how do you define a rich life beyond money? Contentment talaga, Sir Jinky. Talaga, kasi pag na-achieve mo na yung certain contentment, parang at peace ka na eh. Kasi if we would want so much money in this life, hindi yan matatapos. Parang yung mga ibang tao, sobrang greedy nila sa pera na may mga kilala akong mayayaman up to the last piso, sasaluhin pa. Yung mga tipong bibili sila kuwari ng real estate, hihingin pa nila yung commission ng agent. Grabe, no? Parang, ako, kailangan nyo ba talaga yan? Or gusto nyo lang? Yung para kuwari, 50,000 lang yung commission ng ahente. Gusto lang makalamang, no? Gusto lang makalamang yung may ganun. So, they might be rich, pero hindi sila contented sa life. So, parang, it stops at a certain point eh. Di ba yung lalo na yung sa street vendor tapos tatawaran? Oo, yun talaga. Sir, ako nga hindi ko na kinukuha yung sukli eh. Kasi, di ba, hindi naman natin kailangan the same way yung pangangailangan nila. Sa atin, maliit na bagay lang yung 5 piso. Sa kanila, malaking bagay na yun. Bakit? Pag pumunta ka ba sa mga high-end store, pwede ka ba tumawad? Oo nga. Di ba? Tama. Hindi ka na papatawarin. Hindi ka nga bebentahan eh. Yes. Rapid fire question lang tayo, Prof. Mabilisan lang. Save or invest first? Save. O, syempre. Alam mo bakit? Anong pang-i-invest mo kung wala kang ipon? Diba, people don't understand the basic foundation is savings and then after savings, tsaka ka muna pwedeng gawin gusto mo. Degree or skills? Degree. Kasi you can apply certain skills or you can develop certain skills while taking your degree. Galing. Security or opportunity? Opportunities. Always say yes to opportunities. Books or experience? Experience, of course. What is one word that defines wealth? Peace of mind. Wow. One word that defines success. Freedom of time. One piece advice everyone should follow. Pay yourself first.
if you were speaking to a Filipino family struggling financially right now, anong mensahe ang gusto mong sabihin sa mga taong nakikinig at nanonood ngayon? I think first of all is for you to really understand how life works eh. Kasi in this day and age of social media, it's easy to compare ourselves sa nakikita natin online, no? Being successful is not really being rich, no? It's more than that eh, or having money. Yes, money is a tool for you to be able to live. Pero really, living talaga is having the best of your capabilities. Eh. Really being able to really invest in yourself and make the most out of your potential. Eh. In life, kasi parang we would experience a lot of things. Yes, kahit tayo before, nagkautang na tayo, nabaw na tayo, pero it's not the end of the line. Eh. You just have to keep moving forward talaga and always try your best. It's all about the mindset eh. Na kaya mo na, hindi ka forever nandito sa situation na to. Situation eventually changes. Life would actually improve. So, I think talagang, I would really say na talagang to really work on yourself then. And as a family rin talaga, being able to find your passion kung saan ka magaling and hone that skill talaga and value rin talaga the education. Keep on learning not only the proper formal education na may degree, but really if kuwari nakita mo na magaling ka pala magluto, then you can really actually use that, 'di ba, for your business. Or if magaling ka mag-painting, for example, or art, you just have to develop it. Ngayon marami na tayong mga resources online. We could always improve talaga our skills for us to be able to have an edge talaga. Guys, ang sinasabi ni Prof, no, well said, no? You're just one skill away to double your income or to create a new career. One skill. Kaya ang pag-aralan mo, alam mo, education pa rin is the key to financial freedom and financial success. And add ko lang, Sir Chiki, most important talaga is to keep moving forward. Like, if you had failures in life or meron kayong utang previously, it won't define you talaga. Do not cry over spilled milk. Kung ano yung nagawa nyo before, tapos na yon, no? Every day is a new opportunity talaga. Siguro with that note, no, Prof. Richard, I'm sure may mga tao doon na sinabi mo, I think you are just being sensitive na may mga taong sumubok, nalugi, sumubok, nag-fail, nasaktan, nag-try, pero walang nangyari. Is it okay for you, with your permission, to pray for people who are experiencing yun nga, pain because of failure, pain because of rejection? Is it okay for you to pray for them? Yes, of course. Okay. The Father, Son, Holy Spirit, Lord, please, Lord, bless the work of the hands of these people, Lord. May you show them the right path, Lord, and guide them to be able to achieve a life with contentment, a life with no financial problems, Lord. May you bless them to be able to really may you bless them, Lord, for them to be able to use their full potential, Lord, and they be able to hone the gifts that are given to them. Lord, we know that in this life, we would struggle, we would really be challenged, Lord. May they never lose faith in everything that they do, Lord. And I hope that one day they would also be able to become blessing to others and share the learnings from the experiences that they have. They may share the experience that they have come through, Lord. Walang impossible sa inyo, Lord. We trust in your name. In Jesus' name, amen. Guys, if you pray that prayer, please type I prayed sa comment section. May kasabihan, mawala ng lahat, wag lang mawala ang pag-asa. Because God will never leave you nor forsake you. He is there for you. Alam mo, for your light and momentary troubles in life, no, na pinagdadaanan mo ngayon is really a source of energy, and God is just maturing you. And yun nga, sinabi ni Prof. Richard that we should learn how to move forward. Because if you live in the past, you become a prisoner of the past. But if you live in the future, you always have the fear of the future.
Kaya that's the reason why every single day you live one day at a time at the moment. That's the reason why God said the present is a gift. So, before we end, alam nyo ba, sa lahat ng guests namin, dito Prof. Richard, namimigay kami ng maleta. Ay, wow! Oo. Uso ng maleta ngayon, di ba? Yes, ang ganda. Ano kaya ang laman ng maleta? Pakibukas lang ang laman ng maleta. Ang laman ng maleta. Oh, Ay. ano kaya? Ilang cash kaya dyan? Ilan pwede ko i-invest dito? Wow! Yes. Yes, my books. Utang free. Yes, And lahat ng meron ding mga card. books ko, lahat nandyan na. Tapos may syempre may Ipon cards. Oh, at saka may Yes. ipon box. Yeah, itong Yes. ipon box na yan. So yung Oo nga. itong ipon cards na ito, very interesting to. Alam kong wala, game lang to. It's fun. Pick a card, one card, Okay. then basa. Pick a peso bill challenge. Habang nakapikit ka, bumunot ng isang peso bill sa iyong wallet. Ang mabubunot mo na peso bill ang ihuhulog mo sa ipon box. Yes, yan ganon. O kunyari, nabunot mo 100, yan ilalagay mo. So every day, you just pick a card para sa pamilya, di ba? Ayun. Ang ganda nito kasi parang investing should be fun. Yeah, it's No, hindi siya boring. Thank you, Sir Chicky. gamified. Thank Sir you, Prof. Chicky. Richard. How do they get in touch with you? Paano sila makipag-connect sa iyo? Okay. Nasa social media naman po ako. Usually, ang handle ko po is RC Tadeus. Pero if gusto nyo po ng mas detailed na learning about real estate, meron din po ako YouTube channel. It's called Richard Carvajal The Real Pro. Andun po lahat ng mga real estate insights ko as a consultant and lahat ng pwede ko i-share. And pati na rin yung mga kung ano yung okay bilhin, ano yung mga binibili ko, and ano yung mga nabenta ko, andun po lahat. Fantastic. Maraming salamat. Thank Prof. you, Richard. Sir Chicky. Really an honor and pleasure. Na hindi ko pala alam na nasusunod pala sa akin to. But I follow his channel. Very Yes. interesting kasi yung channel niya at saka marami kang matutunan. At saka only intelligent people follow him. Okay? So if you want to be more intelligent, alam mo na. So guys, there you have it. Maraming salamat. I hope that this episode really enlightened you, challenged you, and make you think na there is hope. Mawala na lahat ulit, wag lang ang mawala ang pag-asa. Maraming salamat mga kaipunaryo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi ng pagyaman. Guys, alam niyo ba, you guys are the luckiest generation in the world because you have all the tools. TikTok lang eh. May mga tao nagbebenta ng sabon. Ilang beses na ako nabudol sa TikTok. Grab rider ka. Nagde-deliver ka ng packages. Akala mo yan lang ang trabaho mo? Learn the system. You're meeting clients. Listen. Guys, nakikinig naman kayo. Chismoso lahat kayo. You might as well make use of that being chismoso in your career. You're not a salesman. You're a problem solver. You are just one skill away to double your income. Hindi ka marunong magluto, natuto ka, pwede ka magbenta ng pagkain. Hindi ka marunong mag-live selling, imagine mo, live selling sold 20 plus cars in 1 month. A lot of us measure success with material things. And I think that's the main thing that people need to drive at because money will come if you love what you do. May na-news may isang sasakyan ng congressman na armored na bazooka. Mayor yun. Oo, naalala mo yun? Sasakyan mo ba yun? Sabi ni Mayor eh. Sunset Industry, yung palubog niya. I'll be very controversial dito. EVs. Ano? Electric vehicles. Oh, really? Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.